Hello guys! Ayan, ang ating pong menu for today, ang menu ng mga OFW. Sinangag na walang mantika. Ayan. Ayan, pantawid gutom. Ayan po ang aking menu ngayon. Ang sinangag na walang mantika. Ayan, super sarap po. Ayan. Tapos, ilalagay po natin ang tuna na may green fish. Yan, iahalo po natin siya. Ayan. Yan po ang ating menu ngayon ng menu ng OFW. Ang sinangag na walang mantika na tinunahan at binerdihang bilog. Green peas. Kain po tayo. Kain na po tayo. Ito na po ang buhay ng katulong dito sa abroad. Ayan. Ito po yung aking menu, yung sinangag na walang mantika na tinunuhan at binilugang berde, green peas. Ayan. Ganda po ang buhay namin dito sa abroad. Ayan. Kailangan kakain kahit pa paano, katakasaan mo para pantawid gutom niya. Kain na po tayo. Ako nagkamay na nakatago ko ang mga kutsari. Ako naman sanay din noon sa amin sa Batangas na laging nakakamay kumain. Tsaka malinis naman ang aking kamay. Ganito ang buhay namin. Minsan nung naglalakad kami, padukot-dukot ng tinapay, ng biskwit, kahit nasa banyo, ganyan no. Kaysa naman hirap magtrabaho ng gutom. Ganyan. Tapos pagdating ng katapusan, yung swelduhan, parang lalaglag na lang yung luha mo. Pag kinuwenta mo, kulang pa sa may bayarin. Uunahin mo yung pampadal sa Pilipinas. Nakabukod-bukod na yan. Ganyan. Ito yung pampadal sa Pilipinas. Uunahin natin para sa pamilya. Tapos, pambayad ng bahay para may natitirahan at hindi natutulog kung saan-saan. Pambayad kay paring kumpas sa mga porsintuhan. Pambayad sa kuryente at gas. Ayan. At ang buhay namin dito. Minsan maiiyak ka na lang na akala mo may pambibili ka pa ng gusto mo, yung pala kulang pa. Ganyan. Yan ang buhay namin dito. Ang importante naman, nakakatulong sa pamilya. Kaya lang, nakakasama naman ng loob minsan yung etetes ka dahil wala na silang allowance. May gusto silang bilhin pero pag napadala mo na yung pera, wala ka nang matanggap na reply na kahit kumusta na, kumain ba kayo, natutulog ba kayo ng maayos. Wala lang, ganun lang. Kailangan mong tanggapin dahil yun ang buhay namin mga OFW. Tapos maglilinis ka ng banyo, nakatungo ka. Pag tayo mo, madadali ng bintana yung likod mo, mauuntog ka. Hindi mo mararamdaman yung sakit. Kasi nga kailangan mo maghanap buhay para sa pamilya. Para makaraos. Ganun. Kaya lang minsan, may iyak ka na lang yung nasundot yung likod mo ng bintana. Ang sakit. Kasi sabi mo, ang hirap magtrabaho tapos pagdating ng katapusan, wala kang matira sa sweldo. Okay lang. Importante, yung magulang natin, nasusuportahan natin na ng buong pamilya. Ang sarap. Ang sarap naman tumulong. Lalo sa pamilya mo. Wala kang panghihinayangan. Salamat sa mahal na Panginoon Diyos dahil maayos ang aming trabaho, maayos ang aming mga sarili. Importante, okay kami dito. Minsan naman, pag magte-text kayo, kumustahin niyo naman kami. Buti nga sa Pilipinas, nasasarap ng buhay ng mga tao. Matutulog ng naka-aircon, kumakain sa mamahaling restaurant. Samantala kami dito naglalakad, kumakain ng tinapay. Nasa banyo dumudukot ng biskwit sa bulsa. Dahil siyempre nakakaya sa amo. Ganyan ang buhay namin dito. Gigising ka ng maaga. Magluluto ka ng pambaon mo para pantawid gutom.
Hindi ka makakain sa labas dahil iniisip mo kulang ang pera sa mga bayarin na pambadala sa Pilipinas. Ayan. Napadrama tuloy. Bayad tuloy ang sipon ko eh. Ayan. Ganyan talaga ang mga buhay ng OFW. Maraming salamat Papa Diyos dahil hindi mo kami pinababayaan. Sana naman sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas, text naman kayo at sabihin yung, kumusta ka? Nakain ka ba ng ayos? Natutulog ka ba ng ayos? Ganun lang, masaya na kami. Kain po tayo, ang sarap pala ng aking menu na sinangag na walang mantika na tinunuhan at binilugang berde. Ang sarap pala. Buhay OFW.